Maligayang pagdating sa isang paglalakbayang pag-asa at katatagan. Ikinagagalak naming ibahagi sa inyo ang kuwento ni Amara Santos, isang babae mula sa Nueva Ecija na lumaban sa mga hamon ng buhay upang abutin ang kanyang mga pangarap. Pakinggan natin ang kanyang paglalakbay mula sa isang simpleng nayon hanggang sa pagharap sa mga pagsubok at kung paano niya natagpuan ang kanyang sariling liwanag sa gitna ng kadiliman. Ito ang kuwento ni Amara Santos, isang paglalakbay mula sa putik tungo sa liwanag. Ako si Amara Santos. Ang panggalan ko sa matandang Espanyol ay nanggangahulugang minamahal, isang panggalan na sadyang napakapayapa at mainit pakinggan, ngunit nakakatawa. Ang aking buhay ay isang mahabang seryeng matitinding pagsubok na sunod-sunod na dumarating na parang walang katapusan. Bawat pintig ng aking puso, tila ay nagtataglay ng isang kuwentong pakikibaka, ng isang matinding pagnanais na mabuhay. Ipinanganak ako at lumaki sa isang maliit na nayon na matatagpuan sa gitnang probinsyang Nueva Ecija, isang rural na lugar sa Central Luzon, Pilipinas. Dito, ang araw ay hindi lamang sumisikat kundi nangangasorin, na nagiging sanhing pagiging maitim ang balat ng mga tao, na nag-iwan ng bakas ang mga araw na nababad sa sikat ng araw at hangin. Ang mga palayan ay tila walang katapusan, na lumilikang isang tuyo ng ngunit buhay na tanawin ng rural na Pilipinas. Hindi ito isang mayaman na lupain, ngunit ito ang pinagmulan, kung saan ko natutunan ang kahulugan ng buhay at pagkabuhay. Ang aking nayon ay walang anumang kapansin-pansin na maaaring ikuwento sa sinumang bisita. Ilang lumang bahay na gawa sa kahoy, na nabulok sa paglipas ng panahon dahil sa pag-aagnas ng sikat ng araw, ulan at mga taon. Ang mga kalsada ay bako-bako, puno ng bato, kung saan ang bawat hagbang ay kailangang maging manggat. At bawat umaga, ang ingayng karito ng kalabaw na humihila ang mabibigat na karga ay umalingaungga sa buwang nayon na lumilikhang isang pamilyar, malungkot na simponyang pang-araw-araw na buhay. Para sa mga tagalabas, ito ay isang mahirap at simpleng nayon. Ngunit para sa isang bata na tulad ko, ang lugar na iyon ay hindi lamang mga bahay, mga kalsada. Naglalaman ito ng isang pagkabata na punong mga pagnanais, simpleng pangarap ngunit ito rin ang mga arawang pakikibaka. Patuloy na bumabangon. Bawat butiling alikabok na umakyat mula sa kalsada ng nayon kapag duman ang karito ng kalabaw. Bawat pataking pawis na bumabagsak sa tuyong bukirin ng aking ama ay nagiwan ng malalim na bakas ng isang nakaraan na hindi ko malilimutan. Iyon ang nakaraan ng kahirapan, ngunit ang pag-ibig at katatagan din. Ang aking pagkabata ay lumipas sa huning kuliglig sa mainit na tanghaliang tagaraw, sa matamis na amoying hinog na palay pagkatapos ng bawat anihan, kapag ang mabibigat na huhayang palaya yumuyuko na parang masisipag na manggagawa. Pagaman ang buhay ay puno ng kakulangan. Ang mga pagkain ay simple lamang, ang mga damit ay tagpi-tagpi. Ngunit mayroon pa rin akong magagandang alalang mga hapon na kasama ang aking mga kaibigan na nagtatago sa tabing ilog upang manghuling isda. Ang tawanan ay umalingaunggaw sa buong ilog, o ang maliwanag na mga gabing buwan. Ang grupo ng mga bata ay naglalaro ng tagutaguan sa mga kalsadang nayon, ang kaluskos ng mga paa, ang mga bulong. Ang mga hiyawan ay nagpapasira sa katahimikan ng gabi. Wala kaming mamahaling laruan tulad ng mga bata sa lungsod. Ngunit ang makinis na malilit na bato, ang mga tuyong baluktot na sanggang puno, o kahit ang mga tuyo at dilaw na dahon ay sapat na upang lumikha ang isang sariling mundo na punong kulay, pagkamalikhain at mayamang imahinasyon. Minsan sa mga hapon ginagamit namin ang mga sanggang puno bilang mga espada, ang mga tuyong dahon bilang baluti na ginagawang maringgal na kastilyo ang mga halaman sa tabing kalsada. At ang mga bato ay nagiging mahahalagang kayamanan. Ang kahirapan ay hindi pumipigil sa amin na manggarap at tamasahin ang aming pagkabata. At ang pinakanaalala ko ay ang mga gabi. Ang aking ina ay nakaupo sa tabing apoy. Ang apoy ay naglalaro sa kanyang mukha na nagbibigay ng anino sa dingding ng bahay. Kadalasan ay nagkukwento siya sa aking mga engkanto tungkol sa makapangyarihang Diyos at matatapang na bayaning Pilipinas, tungkol sa mga dakilang labanan at walang hanggang pag-ibig. Ang kanyang boses ay malalim at mainit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang naglalaman ng isang buong kalangitan na punong bituin sa ilalim ng liwanag ng apoy. Tuwing nagkukuwento si nanay, upo ako nang napakalapit sa kanya, nilalanghap ang amoying lupa, ang amoying dayami na nakababad sa kanyang damit, at lubosang nalulubog sa mahiwagang mundo ang mga kuwento. Ang mga kuwentong iyon ay hindi lamang libangan, kundi nagpapalusog din sa aking kaluluwa, nagtatanim sa aking pusong mga binhing pangarap, na tumutulong sa akin na manggarap ang mas malalaking bagay, na lampas sa mga bakod ng nayon, lampas sa hangganan ng kahirapan at pagkiling. Ang aking ina ang unang parola na nagbigay liwanag sa aking landas, ang nagtanim ng binhing aking pagnanais na lumipad ng mataas, pagkatapos isang mapangganib na araw. Biglang namatay ang parol na iyon. Namatay ang aking ginanang ako ay 11 taong gulang pa lamang. Ang kanyang kamatayan ay biglaan tulad ng isang bagyo. Walang babala.
na nagwawasak ang lahat ng kapayapaan sa aming maliit na bahay. Namatay siya dahil sa dengue, sa isang hapon ng malakas na pagulan, nang mabusan ng serum ang health center malapit sa nayon. Naalala ko pa rin ng malinaw ang matinding pakiramdam ng kawalang. Magawa nang makita ko si nanay na nakahiga doon. Ang kanyang hininga ay humina, kumikislap tulad ng isang kandila sa hangin. Sa labas patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, na parang umiyak para sa kanyang malupit na kapalaran para sa aming kawalang magawa sa harapang sakit at kahirapan. Mahigpit kong hinawakan ang manipis at malamig na kamay ni nanay. Nararamdaman ang init na unti-unting nawawala, na nagiwan ng isang malamig at napakalamig na puwang sa aking puso. Ang pagtanggis ng mga kapitbahay, ang mga panahoy at panalangin, na sumasama sa tunog ng pagulan, ay bumubuong isang malungkot na awit na patuloy na umalinggaw sa aking isipan. Bawat patak ng ulan ay tila nagtataglay ng isang patak ng aking luha na patuloy na bumabagsak, na sumasama sa mga luhang langgit at lupa. Ang pagkamatay ng aking ginanay hindi lamang nagiwan ng walang katapusang sakit, isang sugat na hindi kailanman gagaling sa aking puso, kundi isa ring malaking pasanin na nakapatong sa balikat ng aking ama at sa akin. Ang buhay, na mahirap na ay lalong naging mahirap. Ang mga pagkain ay naging mas madalang, mas simple, pawang mga ligaw na gulay o tuyong isda sa halip na mga pagkain karaniwang niluluto ni nanay. Ang maliit na bahay ay naging mas tahimik, wala ng pagunggol ni nanay, pagawit ni nanay ngoyayi, o pagkukuwento ni nanay tuwing gabi. Ang kalungkutan ay bumabalot sa bawat sulok, na nagpaparamdam sa akin ng pagkapagod at kalungkutan. Ang aking ama isang tahimik na lalaki, ay hindi umiyak nang ilibing ang kanyang asawa. Nakatayo siya roon. Ang kanyang payat na balikat ay nanginginig sa ilalim ng kupas na damit. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng malayo sa bagong libingan na parang gustong pigilin ang lahat ng kalungkutan na bumabalot sa kanyang puso. Alam kong sinusubukan niyang maging matatag, sinusubukan niyang panindigan ang sarili upang maging suporta sa akin. Ngunit alam ko, ang sakit na iyon ay umusbong sa kanyang puso sa loobing maraming buwan pagkatapos sa pamamagitan ng kanyang namumula, pamamaga ng mga mata tuwing akala niya ay hindi ko siya nakikita, tuwing tahimik siyang nakaupo sa sulok ng bahay, mag-isa na humaharap sa parkawala. Madalas kong palihim na tinitingnan si tatay habang mag-isa siyang nakaupo sa beranda, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tuyong bukirin sa ilalim ng sikat ng arawang hapon. Marahil ay naalala niya si nanay o nag-aalala siya sa malabo na kinabukasan ng aming dalawa. Ang kanyang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang pagtangis. Mula noon, hindi lamang siya isang ama kundi siya rin ang nagtamong papaling isang ina. Nagtatrabaho siya sa bukirin mula umaga hanggang gabi, basang-basa ang pawis ang kanyang likod, at pagkatapos ay tahimik na naghahandog ng pagkain para sa akin tuwing gabi. Nagluluto siyang simpleng pagkain, kanin lamang na may kaunting tuyong isda o pinakuluang gulay, ngunit punong pag-ibig, punong pagpapuno sa puwang na iniwan ni nanay. Hindi siya kailanman nagreklamo, kahit na alam kong napapagod siya. Alam kong gaano kabigat ang kanyang pasanin. Tahimik lang siyang gumagawa, tahimik na nagsasakripisyo. Mahirap kami, ang kahirapan ay bumabalot mula sa simpleng pagkain hanggang sa lumang damit. Ngunit hindi ko kailanman naramdaman na kulang ako sa pagmamahal. Ibinuhos ng aking ama ng kanyang buong pag-ibig upang punan ng puwang na iniwan ni nanay upang hindi ako makaramdam ng kalungkutan sa malawak na mundo. Siya ang lahat ng mayroon ako, ang tanging suporta ko. Ang tanging bagay na palagi naming kulang ay ang pagkakataon. Ang pagkakataon na makalabas sa paikot-ikot na kahirapan, ang pagkakataon na makamit ang mas maliwanag na kinabukasan kung saan hindi na kami mag-aalala tungkol sa pang-araw-araw na pagkinumagapasanin sa buhay. Iyon ay isang matinding pagnyanay sa aking puso. Ako ay isang bata na mahilig mag-aral at may espesyal na talento sa pagbabasa. Alam ng lahat sa elementarya, mula sa mga guro hanggang sa mga kaibigan ang tungkol dun. Bawat taon ay nakakakuha akong sertipiko ng pagkilala bilang isang mahusay na mag-aral, palaging kinakatawan ng paralan sa mga kompetisyon ng matatalinong mag-aral sa antas ng distrito at probinsya. Naalala ko pa rin ng malinaw ang sinabi ng aking gurong tagapayo sa aking ama sa isang pulong ng magulang guro. Napakatino ni Amara. Kung makakapag-aral siya sa kolehiyo, magbabago ang kanyang buhay. Ang boses ng guro ay punong tiwala at pag-asa, tulad ng isang kislaping liwanag sa aking buhay. Ngumiti lang ang aking ama ng malumanay. Nahihiyang kinamot ang kanyang ulo at sinabi, "Nais ko lang na hindi siya huminto sa pag-aral, masuwerteng-suwerte na ako." Noong panahong iyon, napakabata ko pa para lubos na maunawan ang malalim na kahulugan ng mga salitan ng aking ama, ngunit kalaunan, nang ako ay lumaki, natanto ko na iyon ay isang simpleng hanggarin ngunit punong pag. Alala mula sa isang mahirap na magsasaka na ama,
na nagnanais lamang na makatapos ang kanyang anak na babae ang kanyang pag-aaral, hindi huminto sa gitna dahil sa mga pasanin sa buhay. Ang mga salitang iyon ay bumabalot sa akin. Naging isang malakas na paganyak para sa akin na patuloy na magsikap, patuloy na matuto, dahil alam ko, ang edukasyon ang tanging paraan upang mabago ko ang aking kapalaran at ng aking pamilya. Sa aming maliit na paaralan sa nayon, kung saan ang mga lumang aklat-aralin ay pinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa, nakilala ko si Clarice. Siya ang anak ng kapitan. Ang pinunong na yon, isang makapangyarihan at mayaman na lalaki. Ang buhay ni Clarice ay isang kumpletong kabaliktaran sa akin. Habang ako ay kailangang magtrabaho ng husto, mula sa pagtulong sa aking ama sa bukid hanggang sa pagluluto, si Clarice ay may buhay na nababalutan ng marangyang buhay. Pumupunta siya sa paaralan na may puting uniforme na walang kulubot. Ang kanyang maitim na buhok ay mayos na nakatali, at sa kanyang pulso ay palaging nagniningning ang isang maliit na magandang relo. Ang kanyang tanghalian ay hindi tuyong kanin na parang sa akin, kundi magkakahon ng pagkain na punong karne at gulay, minsan ay mayroon pa hanggang matamis na tinapay o sariwang prutas. Ang kanyang mga magulang ay palaging sinusundo at hinahatid siya sa isang bagong-bago na jeep, upang hindi niya kailangang maglakad sa ilalim ng mainit na sikat ng araw o biglang pagulan. Bawat beses na ipinagmamalaki ni Clarice ang kanyang mga bagong laruan, magagandang damit, o nakukuwento tungkol sa mga malalayong biyahe kasama ang kanyang pamilya, nakakaroon akong magkahalong pakiramdam. Hindi ito inggit sa material na bagay, dahil hindi ko hinahanggar ang mga bagay na iyon. Nainggit ako sa kanyang kawalang bahala. Nainggit ako sa kanyang mga mata na walang pag-aalala, sa kanyang inosenteng ingitin na walang pasanin sa buhay. Nais kong kahit minsan ay hindi ko kailangang isipin ang tungkol sa pera. Hindi kailangang mag-alala kung ano ang magiging hapunan. Ang pagkakaiba sa pagitan namin ay napakalaki, tulad ng dalawang magkatulad na mundo na hindi kailanman nagtatagpo. Si Clarice bagaman hindi magaling mag-aral, ay palaging pinoprotektahan ng kanyang mga magulang. Minsan, tinatanong pa niya ako na tulungan siya sa kanyang taktang aralin o simpleng paalalahanan ako sa panahon ng pagsusulit. Ako dahil sa aming pagkakaibigan, kahit ayaw ko, ay tinutulungan siya, bahagyang dahil sa takot na masira ang lubing anak na babae ni Kapitan, at bahagyang dahil si Clarice din ang tanging kaibigan ko sa paralan. At pagkatapos, sa parehong paralan, nakilala ko si Marcelo. Siya ay isang matangkad na batang lalaki na may malumanay ng ngiti at matalinong mata na palaging punong kalokohan. Hindi mayaman si Marcelo tulad ni Clarice, ngunit hindi rin siya mahirap tulad ko. Siya ang anak ng isang pamilya ang karpintero sa niyon at mayroon siyang espesyal na talento sa mga numero at komplikadong problema sa matematika. Si Marcelo ay palaging panggalawa sa akin sa mga pagsusulit. Naging matalik kaming magkaibigan ng hindi namin namamalayan. Ang mga magkasamang pag-aral, ang mga oras na magkasama naming nilulutas ang mahihirap na problema sa matematika, o simpleng pag-usap sa ilalim ng matandang punong mangga sa bakuran ng paralan ang nakaisa sa amin. Ang puno ng mangga na iyon na may malawak na dahon na nagbibigay ng lilim sa buong bakuran ay naging aming lihim na kanlonggan kung saan namin ibinabahagi ang aming mga pangarap sa pagkabata, ang aming mga takot at maging ang aming mga random na kaisipan tungkol sa hinaharap. Nag-usap kami tungkol sa mga libro, tungkol sa mga kuwento na nabasa ko, tungkol sa mahihirap na problema sa matematika. Palaging pinapakinggan ako ni Marcelo na may mga mata na punong paghanga. Madalas niyang sinasabi, Amara, ang galing mo, tiyak na makakapag-aral ka sa kolehiyo. Ang kanyang mga salitang paghihikayat, bagaman simple, ay nagtataglay ng malaking kapangyarihan na tumutulong sa akin na mas maniwala sa aking sarili. Ang aming pagkakaibigan ay patuloy na lumalaki sa paglipas ng mga taon, hanggang sa isang hapon sa pagtatapos ng aming high school. Nang bumaba ang sikat ng araw at nagpapula sa buwang palayan na nasa panahon ng anihan. Nakaupo kami sa pilapil, ang mga ginintwang uheng palay ay gumagalaw sa hangin, na lumilika ang isang kaluskos na simponya. Ang kapaligiran ay payapa, tanging ang huning mga insekto at ang bulong ng hangin. Biglang humarap sa akin si Marcelo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Amara, mahina niyang sinabi. Ang kanyang boses ay medyo nanginginig. Gusto kita. Ang pagtatapat na iyon ay dumating ng hindi inasahan, na nagpatibok ng malakas sa aking puso. Hindi ko inakala na may damdamin siya sa akin. Naginit ang aking mukha. Pakiramdam ko ay may libu-libong paru-paro ang lumilipad sa aking tiyan. Tumahimik ako, hindi alam kung paano sasagutin. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay punong katapatan. Gusto kita hindi lang dahil matalino ka mahusay. Gusto kita dahil sa iyong katatagan. Dahil sa paraan na palagi mong nilalabanan ang lahat ng paghihirap. Gusto ko ang paraan na palagi mong tinitingnan ang buhay ng may pag-asa, gaano man kahirap ang sitwasyon. Ikaw ay palaging paganyak para sa akin na magsikap. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang kamay ay mainit,
na nagpawi ng kaunting lamig mula sa hapon. Mag-aral tayo sa Kolehiyo Amara. Pupunta tayo sa Manila. Magrenta ng isang malit na silid. Mag-aral ng magkasama at sa huli, bubuo tayong sarili nating tahanan. Ako ay magiging engineer at ikaw ay magiging guro. Magtutulungan tayo upang matulungan ang ating mga pamilya. Muling itatayo ang nayong ito. Ang mga salita ni Marcelo ay parang isang malamig na simoy ng hangin na nagpapagaan ng aking mga alalahanin at nagpapaliyab sa apoying pag-asa. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay basa. Naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako sa kanyang mga pangako. Magkasama naming pinangarap ang isang maliwanag na kinabukasan, kung saan hindi na kami mag-alala tungkol sa kahirapan, kung saan mayroon naming buuin ang aming buhay ng magkasama. Nagdate kami mga simpleng dating ngunit punong kahulugan. Madalas kaming maglakad-lakad sa nayon, nag-usap tungkol sa mga libro, mga pangarap, o simpleng tahimik na magkasamang tinitingan ng bituin na gabi. Ang pag-ibig ni Marcelo ay naging isang matatag na suporta na tumutulong sa akin na malampasan ang mahihirap na araw pagkatapos ng pagkamatay ng aking ina. Sa tingin ko, siya ang kapareha na matagal ko nang hinahanap. Nang papalapit ang pagsusulit sa kolehiyo, naging mas tensyonado ang kapaligiran sa nayon kaysa dati, lalo na para sa mga mag-aral na senior high school tulad namin. Nagpasya akong mag-apply para sa kursong edukasyon sa Tarlac State University, isang medyo respetadong pampublikong universidad sa rehiyon. Pinili ko ang edukasyon, hindi lamang dahil mahal ko ang mga bata at gusto kong magbahaging kaalaman, kundi dahil naniniwala ako na ang edukasyon, ang tanging paraan upang masira ang paikot-ikot na kahirapan sa mga rural na lugar tulad ng aming nayon. Nais kong maging isang guro, magdalang liwanag ang kaalaman sa mga mahihirap na bata sa nayon upang magkaroon silang mas maliwanag na kinabukasan kaysa sa akin. Ang aking paghahanda ay mga buwan walang humpay na pagawa. Nagpupuyat ako at magang gumising. Sinasamantala ang bawat libreng sandali upang mag-aral. Sa ilalim kumikislap na ilawng lamparang langgis, paulit-ulit kong binabasa ang mga lumang libro. Ang mga punit-punit na panayam, minsan ay kailangan ko pang gumamit ng maliliit na bato upang hindi lumipad ang pahina. Ang paghuni ang lamok sa aking tainga. Ang huni ang kuliglig sa bukid. Lahat ay naging bahaging musika ang gabi, na sinasabayan ang aking matinding oras ng pag-aral. Ang aking ama, bagaman walang sinasabi, ngunit alam kong palagi niya akong binabantayan, palaging nagtitiwala sa akin. Madalas siyang magiwan ng isang baso ng manit na tubig o isang malit na platong prutas sa tabi ng aking pinag-aaralan. Malilit na kilos ngunit naglalaman ng malaking pag-ibig. Nagre-review din si Marcelo. Ngunit mas komportable siya kaysa sa akin. Madalas niyang sinasabi, kalmado lang, Amara, naniniwala akong makakapasa tayo. Si Clarice naman ay medyo walang pakialam. Mas maraming oras siyang ginugol sa pagpapaganda at pakikipaglakad-lakad sa mga kaibigan. At nagmamadali lamang siyang magre-review bago ang araw ng pagsusulit. Ayusin ako ni tatay. Maralas niyang sinabi nang may labis na kumpiyansa. Dumating ang araw ng pagsusulit. Pumasok ako sa siliding pagsusulit na may tiwala na halo-halong kaunting pag-alala. Ginawa ko ang aking makakaya. Walang humpay akong nagsikap at naniniwala ako sa aking kayalaman. Bawat tanong na lumabas sa papel ng pagsusulit, maingat kong binasa. Maingat na inisip at sinagot ng malinaw. Na-imagine ko ang aking sarili na makakatanggap ang abisong pagtanggap. Magkasama kami ni Marcelo na pupunta sa Manila, magsisimula ang isang bagong buhay, isang bagong kinabukasan. Pagkatapos isumite ang aking papel, nakilala ko si Marcelo sa gateng paralan. Mukha siyang medyo nag-alala. Hindi ako sigurado, Amara. Anya, sobrang hirap ang huling mga tanong. Tinapik ko ang kanyang balikad upang aliwin siya. Ginawa mo ang iyong makakaya. Magiging mayos ang lahat. Pagkatapos ay nakilala ko si Clarice, nakatayo siya na may mukha na balisa. Hindi ko nagawa ng maayos ang pagsusulit. Reklamo niya, hula lang ang lahat ng multiple choice ko. Wala akong sinabi, ngumiti lang ako. Alam ko na, anuman ang mangyari sa resulta, hindi ko binigo ang aking ama, hindi ko binigo ang aking sarili. Umuwi ako punong pag-asa at pag-asa. Sa mga sumunod na araw, nabuhay ako sa pag-alinlangan. Tuwing may naririnig akong busang koreo na humihinto sa dulong nayon, bumibilis ang tibok ang aking puso. Tumakbo ako palabas, ngunit palaging pagkabigo. Hindi pa dumarating ang aking abisong pagtanggap. Madalas din akong tanungin ang aking ama tungkol sa resulta. Hindi siya nagpipilit, simpleng isang nagalalang tingin, isang mahinahon na tanong. May sulat na ba, anak? Umiling lang ako, unti-unting bumabalot sa akin ang mabigat na pakiramdam. Ang paghihintay ay humaba at ang aking pag-asa ay unti-unting nawala, na pinapalitan ng pag-alala at takot. Babagsak ba ako? Walang kabuluhan ba ang lahat ng aking pagsisikap? Sinubukan kong kalmadohin ang aking sarili. Ngunit ang mga tanong nga patuloy na bumabalot sa aking isipan.
Pagkatapos, isang umaga, habang tinutulungan ko ang aking ama sa hardin, lumitaw si Clarice. Nakasuot siyang isang bagong damit, maingat na ayos ang kanyang buhok, at sa kanyang kamay ay isang puting sobre na may nakatatak na logo ang Tarlac State University. Amara, nakapasa ako, sigaw niya, ang kanyang boses ay punong pagmamalaki. Sabi ko na nga ba, may paraan si tatay para ayusin ang lahat. Tumawa siya ng malakas, ang kanyang tawa ay punong pagmamatas. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay may malaking bato na nakapatong sa aking dibdib. Halos hindi ako makahinga. Nawala ang lahat ng tunog sa paligid ko. Tanging ang tibok ang aking puso sa aking dibdib. Tiningnan ko si Clarice. Tiningnan ko ang sobre sa kanyang kamay. At isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking gulugod. Hindi. Halos bumagsak ako. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo sa paligid ko. Bakit nakapasa si Clarice? Hindi siya kasing galing mag-aral tulad ko. At marami akong sinikap. Mayroong mali dito. Isang kakilakilabot na pagdududa ang sumibol sa aking isipan. Tumakbo ako ng mabilis papunta sa post office ng nayon. Hindi pinapansin ng mga nagtatakang tingin ng aking ama at ni Clarice. Kailangan kong kumpirmahin. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Nang dumating ako sa post office, tiningnan akong matandang babay na empleyado na may pakikiramay. Amara, mahina niya sinabi. May isang sobrang ipinadala sa iyo ilang linggo na ang nakakaraan. Ngunit, kinuha na ito ni Marcelo para sa iyo. Ang mga salita niya ay parang kidlat na tumama sa aking tenga na nagpatigil sa akin. Marcelo, kinuha niya ang aking sulat. Bakit niya ginawa iyon? Nanginginig ang buong katawan ko. Ang takot at galit ay sumiklab sa akin, na naglalagablab sa lahat ng aking pandama. Isang kakilakilabot na ideya ang dumaan sa aking isipan, na nagpapahirap sa akin na huminga. Dumiretso ako sa bahay ni Marcelo, nang hindi nag-isip ang anuman. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kanyang bahay at dumiretso ako sa loob. Nang walang katok, nang walang pagbati. Nakaupo si Marcelo sa sala, sa lamesa ay isang tambak ng mga aklat. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang muka ay namutla nang makita ako. Alam niyang alam ko. Anong ginawa mo sa sulat ko? Tanong ko, ang aking boses ay paus, nasasakal sa lalamunan. Hindi ako umiyak. Hindi ako makayak. Ang sakit at galit ay nagpatigil sa lahat ng luha sa akin. Yumuko si Marcelo, hindi naglakas loob na tumingin sa aking mga mata. Amara, ako? Humihingi akong tawad. Humihinging tawad para saan? Sigaw ko, para sa paguhang aking kinabukasan. Nanatili siyang tahimik, nanginginig ang kanyang mga balikat. Pagkatapos ay tumingala siya, ang kanyang mga mata ay namumula. Ayaw kitang iwan. Natatakot ako. Natatakot ako na kung makakapag-aral ka sa kolehiyo, pupunta ka sa Manila, makakakilala kang mas mabubuting tao kaysa sa akin, at makakalimutan mo ako. Gumamit akong pera ni Clarice para bayaran ng kanyang ama para papasukin sila ako sa paralan na iyon. Tinulungan ako ng ama ni Clarice. Bilang kapalit, kailangan kong sundin ang kanyang mga salita. Iyon ay ang panatilihin ang iyong sulat. Ang pagamin ni Marcelo ay umalinggam-gaw sa aking tainga. Bawat salita, bawat panggungusap ay parang kutsilyo na tumusok sa aking puso. Lumabas ang lahat ng panggako, ang lahat ng magkasamang pangarap, lahat ay pawang kasinunggalingan. Ipinagkanulo niya ang aking kinabukasan, ipinagkanulo ang aking pag-ibig dahil lamang sa kanyang pagiging makasarili at duwag na takot. Naramdaman kong walang laman, isang kakilakilabot na kawalan. Ang buong mundo na matagal kong binuo, ang lahat ng tiwala, lahat ng pag-asa, ay gumuho ng tuluyan. Tumayo ako roon, walang kibo, walang pataking luha na bumabagsak. Naramdaman ko lamang ang matinding sakit na nanunuot hanggang sa aking buto. Ang sakit na iyon ay hindi dahil bumagsak ako sa kolehiyo, kundi dahil sa pagtataksil, dahil sa tiwalang ninakaw, dahil sa isang maliwanag na kinabukasan na malupit na inagaw. Tinalikuran ko siya at umalis nang walang sinasabi pang salita. Ang aking mga hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay parang gustong punitin ang lupa. Umalis ako sa bahay ni Marcelo. Umalis sa nayon kung saan ako lumaki. Umalis sa lahat ng aking pinaniniwalawan. Ang aking mga mata ay hindi na nakatingin sa unahan, kundi isang kulay-abo na kulayang pagkabigo. Pag-ibig, tiwala, lahat ay naging abo. Pagdating sa bahay, tahimik kong inimpake ang aking magagamit. Ilang lumang damit lamang, ilang libro at malilit na alala, nagpasya akong umalis. Umalis sa lugar na ito. Umalis sa masakit na nakarang ito upang makahanap ang bagong landas, isang bagong kinabukasan para sa aking sarili. Hindi ko hahayaan ng sinuman, anumang bagay na humadlang sa akin. Kailangan kong bumangon sa aking sarili, sinabi ko sa aking ama. Nakaupo siya dun. Tahimik na pinapanood akong magimpake. Ang kanyang mga mata ay malalim. Wala siyang sinabi. Simpleng isang katahimikan na punong pag-unawa. Isang katahimikan na mas masakit kaysa sa anumang pagbabasa.
Alam kong malungkot siya, alam kong nag-alala siya, ngunit hindi niya ako pinigilan. Nagtiwala siya sa aking desisyon, nagtiwala sa aking lakas ng loob. Nang gabing iyon, bago ako umalis, binigyan ako ng aking amang isang malit na bagang pera. Iyon ang perang naipon ng aking inabago siya namatay. Ang kakaunting pera na maingat niyang iningatan para sa kanyang sarili. Anak, aniya, ang kanyang boses ay malalim at mainit. Umalis ka na, lumayo ka, humanap ka ng mas magandang kinabukasan. Huwag mo kailanman kalimutan kung sino ka, at huwag mo kailanman talikuran ang iyong mga pangarap. Ang perang ito, iniwan itong iyong ina para sa iyo. Gamitin mo ito para gawin ang anumang nais mo. Mahigpit kong niyakap ang aking ama, isang huling yakap na punong luha. Luhang pamamalam, luhang determinasyon. Sa hating gabi, nang ang buwang na yon ay natutulog, umalis ako, mag-isa malungkot, sa gitnang dilim at katahimikan. Ngunit sa aking puso, isang bagong apoy ang sumiklab. Ang apoy ng katatagan, nang di kailanman sumusuko sa kapalaran. Hindi ko hahayaan ang sinuman na agawin ang aking kinabukasan muli. Manila, narito ako. Ang Manila ay nagbigay sa akin ng isang malaking cultural shock. Ang lungsod ay malaki, maingay at punong matatas na gusali. Abalang trapiko, ganap na naiba sa aking payapana na yon. Ang nagniningning na mega ilaw, ang malakas na busina ng kotse, ang amoy ngusok at alikabok na halo-halong amoying pagkain sa kalye, lahat ay lumika ng isang nakakagulat na kaguluhan. Sa gitna ng dagat ng mga estranghero, naramdaman kong napakalit ko. Nawawala at nagisa. Ang perang aking ina ay mabilis na naubos, at kailangan kong mabilis na makahanap ng tirahan at trabaho. Nagrenta akong isang napakalit. Pasanasilid sa isang barong-barong sa labas ng Manila. Doon ang hangin ay makapal sa amoy ng mga basura, ang mga eskinita ay makitid. Madilim tulad ng isang labirint at ang mga mukhang mga estranghero ay punong pagkapagod. Ang matinding kondisyon ng pamumuhay, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Kailangan kong mabuhay, kailangan kong umiral. Ang unang trabaho na nakuha ko ay bilang isang manggagawa sa isang paggawa ng damit. 12 oras sa isang araw, nakaupo ako sa harap ng lumang makinang pananahi, masipag na nagtatahing bawat tahi. Ang ingaying makinang pananahi ay nakakabinggi. Ang init mula sa mga ilaw ay tumatama sa aking muka at ang alikabok ng tela na lumulutang sa hangin ay nagpapahirap sa akin na huminga. Ang aking mga daliri ay nagaspang, punong mga tusok ang karayom, at masakit ang aking likod tuwing matatapos ang trabaho. Minsan naramdaman kong napagod ako na gusto kong bumagsak na lamang doon. Ngunit pagkatapos, ang larawan ng aking ama, ang larawan ng aking ina, at ang pangako na ibinigay ko sa aking sarili ay lumitaw sa aking isipan na nagbigay sa akin ng lakas. Pagkatapos ng trabaho sa paggawa ng damit, tumakbo ako sa isang supermarket sa malapit upang magtrabaho bilang part-time na sales clerk at pagkatapos ay bilang isang katulong sa kusina sa isang night eatery. Ang aking schedule ay puno, walang isang minuto para magpahinga. Halos wala akong oras para matulog, ang aking katawan ay palaging nasa isang estadong matinding pagkapagod. Ang aking mga pagkain ay pawang mabilis na pagkain na binili sa night market o isang paketeng instant noodles na niluto na may konting ligaw na gulay. Nagipon ako hanggat maari. Bawat piso ay maingat na inipon para sa aking pag-aaral sa hinaharap. Minsan, naramdaman kong nawa ako sa aking sarili na gusto kong umiyak. Ngunit sinabi ko sa aking sarili, Amara, hindi ka dapat sumuko. Ipinanggako mo sa nanay, ipinanggako sa tatay, ipinanggako sa sarili mo. Kailangan mong bumangon. Ang masakit na alala ng pagtataksil ni Marcelo at ang matinding sampal ng kapalaran ay naging apoy na nagtulak sa akin. Nais kong patunayan sa lahat na hindi ako mahina, na kaya kong buuin ang aking buhay sa aking sarili nang hindi umasa sa sinuman. Naniniwala ako na ang kaalaman ay kapangyarihan. Iyon ang tanging bagay na walang sinuman ang makakakuha mula sa akin. Sa mga bihirang oras ng pahinga, ibinabaon ko ang aking sarili sa mga libro. Determinado akong kumuha muling pagsusulit sa kolehiyo. At sa pagkakataong ito, mag-apply ako sa isang mas prestihiyosong paralan, isang paralan na hindi kayang abutin ni Marcelo at Clarice. Ang aking layunin ay ang University of the Philippines, Diliman, UP Diliman, isa sa mga nanggungunang universidad sa Pilipinas. Para magawa iyon, alam kong kailangan kong pagbutihin ang aking kakayahan sa Ingles. Sinimulan kong matutong Ingles ng mag-isa. Bumili akong mga lumang libro sa Ingles sa palengke sa murang halaga. Nakikinig akong English radio. Nanonood ng mga English TV show at sinubukan kong gayahin ang paraan ng pagsasalitang mga native speaker. Nag-ensayo akong pagbigkas sa pamamagitan ng pagbabasa ng malakas ng mga English text sa harap ang salamin, sa kabila ang pagkapagod at pagkantok. Ang Ingles para sa akin ay hindi lamang isang wika, kundi isang susi na nagbubukas ng pinto sa isang mas malawak na mundo, kung saan maaari akong makakuhang mas maraming kaalaman, mas maraming pagkakataon. Matapos ang mahigit isang taon ng patuloy na pagtatrabaho at pag-aral,
Nagpasya akong muling mag-apply para sa pagsusulit sa UP-Diliman. Sa pagkakataong ito, hindi ako umasa sa sinuman, hindi huminging tulong sa anumang koneksyon. Nais kong patunayan sa aking sarili na kaya kong gawin ito ng mag-isa. Sa arawang pagtanggap ang resultang pagsusulit, nanginginig kong binuksan ang sobre. At pagkatapos nakita ko ang nakatatak na salitang PASED. Nakapasa ako. Nakapasa ako sa University of the Philippines, Diliman. Bumagsak ang aking luha. Manggaluhang kaligayahan, ng tagumpay, ng paglaya. Hindi lamang ito isang abisong pagtanggap, kundi isang patunayang lahat ng aking pagsisikap. Emga sakripisyo, emga patakang pawis at luha. Tinawagan ko ang aking ama, ang aking boses ay nasasakal sa damdamin. Nakapasa ako, tatay. Nakapasa ako sa UP-Diliman. Sa kabilang linya, tumahimik ang aking ama sandali. Pagkatapos ay narinig kong umiyak siya. Proud ako sa iyo, anak. Aniya ang kanyang boses ay nangginginig. Iyon ang unang pagkakataon na narinig kong umiyak ang aking ama. Doble ang aking kaligayahan nang malaman kong nagbigay akong pagmamalaki sa kanya. Ang 4 na taon ng kolehiyo sa UP. Diliman ay 4 na taon ng hamon ngunit puno rin ng kahulugan. Pinapanatili ko pa rin ang aking abalang schedule. Nag-aral sa araw, nagtatrabahong part-time sa gabi. Nagtuturo akong Ingles, nagbebenta ng mingya produkto sa isang restaurant, at naglilinis pa ang gaing mingga bahayang mayayaman. Kumain pa rin akong simpleng pagkain. Nag-ipon pa rin ako hanggat maari. Ngunit hindi ako kailanman nakaramdam ng pagkapagod o pagkabigo. Tuwing naramdaman kong gusto kong sumuko, naalala ko ang payong aking ina. Naalala ang mga matang pag-asang aking ama. At naalala ang pagtataksil ni Marcelo. Ang bangga alalang iyon ay naging malakas na paganyak na tumulong sa akin na malampasan ang lahat ng paghihirap. Ang UP-Diliman ay isang napakakompetitibong kapaligiran sa pag-aral. Ang mga estudyante ay pawang matatalino at mahusay sa buong bansa. Sa simula medyo natulala ako, ngunit hindi ako sumuko. Ginamit ko ang lahat ng materyales na makikita ko sa aklatan. Aktibo akong lumahok sa mga talakayan at hindi ako nagatubiling magtanong sa propesor kapag hindi ko naunawa ng aralin. Nag-aral ako araw at gabi, hindi lamang upang makasabay sa aking mga kaibigan, kundi upang lampasan ang aking sarili. Ayaw kong mapag-iwanan. Nais kong patunayan na ang isang babay na nagmula sa isang mahirap na nayon tulad ko ay maaari pa ring makamit ang tagumpay. Matapos ang 4 na taon ng masipag na pag-aral, nagtapos ako sa University of the Philippines, Diliman na may mataas na karangalan. Sa arawang graduation, dumalo ang aking ama. Suot niya ang kanyang pinakamagandang damit. Nakatayo sa gitna ng maraming tao, ang kanyang mga mata ay basa habang pinapanood akong umakyat sa entablado upang tanggapin ang aking diploma. Sa sandaling nakuha ko ang aking diploma, nakita ko ang pagmamalaki sa matang aking ama at alam kong nagawa ko ito. Natupad ko ang aking pangako sa aking ina, sa aking ama at sa aking sarili. Kaagad pagkatapos ng graduasyon, nakatanggap akong alok na trabaho mula sa isang malaking kumpanya sa Makati, ang sentrong pananalaping Pilipinas. Iyon ay isang malaking pagbabago sa aking buhay. Nagsimula ako magtrabaho bilang isang intern, ngunit hindi ako huminto sa pag-aral at pagsisikap. Lumahok ako sa mga pagsasanay. Nagbasang mas maraming libro tungkol sa aking larangan at palaging sinubukan kong gawin ang aking trabaho ng pinakamahusay. Unti-unti na-promote ako sa mas matas na posisyon at ang aking sweldo ay tumaas din ng malaki. Ang aking buhay ay unti-unting naging matatag. Sinimulan kong magparalang pera sa aking ama upang ayusin ang lumang bahay at bilhin ang mga kinakailangang gamit para sa kanya. Iyon ang paraan kong pagpapakita ng aking pasasalamat. Ang paraan kong pagpapakita ng aking pag-ibig at pasasalamat sa aking ama na isinakripisyo ang lahat para sa akin. Isang araw, sa isang malaking trade fair sa Manila, hindi sinasadya kong nakilala si Clarice. Nakatayo siya sa isang malit na stall, nagbebenta ng mga handcraft. Hindi na siya mukhang elegante at marangya tulad ng dati. Mukha siyang pagod, at ang kanyang mga damit ay hindi na ang mga mamahaling damit tulad ng dati. Nakita ako ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi niya inakala na makikilala niya ako rito at lalong nagulat siya nang makita ako sa isang maayos na corporate attire na may tiwala at profesional na pamamaraan. Amara? Bulong niya, ang kanyang boses ay punong pagtataka. Mahina akong gumiti. Kumusta, Clarice? Matagal na tayong hindi nagkita. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay malinaw na nagpakita ng inggit at kahihiyan. Ikaw, nagtatrabaho ka ba rito? Tumango ako. Ako ang project manager dito. Imo ko si Clarice, wala nang sinabi. Alam ko, nahihiya siya. Ang distansya sa pagitan namin gayon ay hindi na material, kundi ang pagkakaiba sa pagsisikap, sa mga pagpipilian. Hindi ko hinayan ang kapalaran na magdikta ng aking buhay, habang siya ay patuloy na umasa sa iba.
Wala na akong sinabi, gumiti lang ako at umalis. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan o tagumpay. Simpleng isang kakaibang kapayapaan sa aking puso. Si Marcelo ay naging security guard kalaunan sa isang industrial zone sa labas ng Manila. Nag-text siya sa akin ilang beses, mga mensahe na puno ng pagsisisi at pagrereklamo tungkol sa kanyang mahirap na buhay. Sinabi niya na sana hindi niya ako pinagkanulo noon na gaano siya nagsisisi. Pinasa ko ang mga mensaheng iyon nang walang anumang emosyon. Walang galit, walang kasiyahan, simpleng kawalang pakialam. Hindi ako sumagot. Hindi dahil nagtanim pa rin akong samang loob, kundi dahil tapos na ang nakaraan at hindi ako nabubuhay para magiganti. Ang kanyang buhay ay wala nang kinalaman sa akin. Hindi ako nabubuhay para magiganti. Nabubuhay ako para patunayan. Ang mga taong tulad ko ay hindi nanggangailangan ng sinuman na magbigay sa kanilang kinabukasan. Walang sinuman ang makakakuhang aking halaga muli. Walang kapitan, walang Marcelo, walang Clarice. Ako ang sagot sa lahat ng pagdududa, lahat ng kawalang, katarungan na aking pinagdaanan. Ako si Amara Santos, ang anak ng Nueva Ecija, na bumanggon mula sa putik, upang maging pinakamahusay na bersyon ng aking sarili. Bawat hakbang kong gayon ay patunayang panloob na lakas, ng matibay na kaloban na hindi kailanman susuko sa kapalaran. Ang aking kuwento ay hindi lamang tungkol sa personal na tagumpay, kundi isang mensahe din para sa mga taong nahaharap sa kahirapan. Maniwala ka sa iyong sarili, patuloy na magsikap at balang araw. Makikita mo ang iyong sariling liwanag. Makakamit mo ang iyong mga pangarap, gaano man kahirap ang landas. Natagpuan ko ang kapayapaan at kalayaan sa aking kaluluwa. Isang kapayapaan na hindi nagmumula sa kayamanan o katanyagan, kundi mula sa paglampas sa aking sarili, sa pagwawagi sa kapalaran. At iyan ang kwento ni Amara Santos, isang inspirasyon para sa ating lahat. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapakita na ang lakas ng loob, determinasyon at pananampalataya sa sarili ay makakatulong sa atin na lampasan ang anumang balakid. Nawa'y magsilbing paalala ang kanyang kwento na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumanggon mula sa anumang pagsubok at abutin ang ating mga pinakamatas na pangarap. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng like at i-follow kami para sa karagdagang suporta. Maraming salamat po.